Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating morning tilaok. Muli ako po si Judy May Duguna from the Sanctuary Church Community Fellowship International. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Lord, maraming pong salamat sa umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Lord, kayo po manguna sa devotion po namin ngayon. I-bless niyo po yung mga nakikinig ngayon. Bless mo kanilang puso't isipan and gamitin mo lamang po ako sa umagang ito upang maihayag ang gusto niyo pong sabihin sa bawat isa. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung verse po natin ngayon is manggagaling po sa 1 Peter chapter 3 verse 4. Sabi po dito, "You should clothe yourself instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God." So, yung title po ng ibabahagi ko pong devotion ngayon ay True Beauty That Comes From Within. So, sa atin po, sa panahon po natin ngayon, karamihan po sa atin, hindi po maiiwasan na mag-focus tayo sa outward appearance na meron po tayo, na kung ano yung suot natin, kung ano po yung itsura natin, at kung paano po tayo tinitignan ng ibang tao. Lalo na po ngayon sa mga young people na mahilig sa social media po. Parang kailangan lagi silang presentable, laging perfect sa paningin ng ibang tao, laging pasado sa standards ng ibang tao at ng mundo. So yes, hindi po masama na maging presentable po tayo, maging maayos po sa paninamit natin, maging maayos po yung itsura natin. Ang hindi lang po nagiging okay is lalo na kung ito ay umaabot na sa punto na masyado ka na nagpo-focus sa sarili mo to the point na masyado ka nagpo-focus sa outward appearance mo to the point na doon mo na binibase yung value mo sa sarili mo. Kumbaga, doon mo na binibase kung ano yung nagiging treat ng tao sa'yo. So like kapag, for example po, maraming likes, feel natin accepted tayo. Kapag napansin tayo, feeling natin maganda tayo. Kapag napuri tayo, feeling natin valuable tayo. Pero kapag na-compare na tayo, or napuna tayo, parang bumababa yung tingin natin sa sarili natin. Pero ang tanong, ganito rin ba ang tingin ng ating Panginoong Diyos or pagdating sa ating Panginoong Diyos? So tandaan po natin na this verse is nire-remind tayo na mas mahalaga pa kaysa sa panlabas, mas mahalaga pa yung inner beauty natin kaysa sa panlabas na anyo natin. May klase kasi na kagandahan na hindi agad nakikita ng mga mata, but ito yung mas pinahahalagahan ng ating Panginoong Diyos. So sabi nga po 'di ba sa 1 Peter chapter 3 verse 4 na sinasabi dito na we should focus on the beauty that comes from within. Hindi sinasabi dito na mali ang mag-ayos o maging presentable, pero mas binibigyang diin o punto dito na hindi dapat doon umiikot yung identity natin, na mas mahalaga yung inner beauty at yung character natin. At ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa loob, sa puso natin, sa character natin, at sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. So ano nga ba yung gentle and quiet spirit? So, hindi ibig sabihin na wala kang boses o hindi ka na magsasalita. Hindi rin ibig sabihin na kapag hindi ka nagsalita is mahina ka. But it means having a heart that is calm, humble, and surrendered to God. Yung hindi madaling magalit, marunong magpakumbaba kahit may dahilan kang magyabang, marunong makinig at marunong magtiwala sa ating Panginoong Diyos, lalo na pag dumadaan tayo sa mahirap o challenging situation. Tandaan natin na kapag meron tayo nito, ito ay pusong surrendered sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po 'di ba sa verse na binasa natin na this kind of beauty is unfading. So ibig sabihin po, hindi ito kumukupas. Tandaan po natin na yung physical appearance na meron tayo is nagbabago yan. Pagdating ng oras, pag lumipas yung oras, and lalo na pag tumatanda tayo, nag-iiba yung itsura natin. Hindi lang po tayo nag-i-stay sa kung ano yung age natin ngayon, sa kung ano yung
itsura na meron tayo ngayon. Pero tandaan natin, yung character na hinubuhubog ng ating Panginoong Diyos na dapat kailangan ay meron tayo sa bawat isa, yun ang tumatagal at yun yung hindi nagbibit. At hit sa lahat, sinabi dito ay yung precious sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, mas pinapahalaga ni Lord yung puso natin kaysa sa appearance natin. So, sa dami ng bagay na, tandaan natin na sa dami ng bagay na binibigyan ng tinitignan ng mundo, ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. So, how to be developed through inner beauty. So, yung number 1 po is focus on inner transformation, not just outer appearance. So, sa atin po bilang tao, natural na sa atin yung nagpo-focus sa panlabas, na masyadong binibigyan ng pansin yung panlabas natin, kung paano tayo tinitignan ng ibang tao. Pero ang tanong, kamusta naman yung loob natin? Minsan, mas marami pa nga tayong time na ayusin yung panlabas natin, and nakakalimutan na natin na ayusin kung ano yung nasa loob talaga natin. So, minsan, mas maayos tayo sa labas, pero sa loob, puno tayo ng insecurities, madaling magalit kahit sa maliliit na situation, and maraming pride sa puso o inggit sa puso natin. At ayun ang gustong baguhin ng ating Panginoong Diyos ngayon, because true beauty starts from within. Kapag binago ni Lord yung puso natin, tandaan po natin, unti-unti itong nakikita on how we speak, yung actions natin, and yung pakikitungo natin sa ibang tao. So, tandaan po natin na God is more concerned about our heart kaysa sa outward appearance na meron tayo. Because kung maayos ang puso natin, susunod na rin kung ano yung actions natin, the way we speak, the way we act sa ibang tao. Kaya kung gusto nating maging truly beauty sa ating Panginoong Diyos, kailangan nating hayaan si Lord na i-transform tayo from the inside. So, yung number 2 po is a gentle and quiet spirit reflects true strength. So, sa mundo po natin ngayon, yung iba ang nagiging definition ng strength ay pagiging loud, pagiging dominant, pagiging palaban, o pagiging laging tama. Pero tandaan po natin sa mata ng ating Panginoong Diyos, ibang klaseng strength ang mahalaga sa Kanya. Ang sabi nga doon, ang gentle and quiet spirit ay, tandaan po natin, ito ay hindi kahinaan. Ito ay strength na kontrolado ng ating Panginoong Diyos. Ito yung for example, yung kaya mo magpigil kahit sobrang galit na galit ka na or sobrang inis na inis ka na, yung marunong magpakumbaba kahit na there are a lot of reasons na pwede kang magyaba, kaya mong magyabang, pero mas pinipili mong magkaroon ng humble heart. And number 3 is yung marunong ka magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin na hindi ito madaling gawin, lalo na tao lamang tayo, and there are lots of temptations na maaaring gawin ang paligid natin. Hindi siya madali, pero ito yung tandaan natin, ito yung totoong strength, ito yung totoong inner beauty na gusto ng ating Panginoong Diyos. And ang ganitong klaseng puso is hindi ito nabubuo overnight, nabubuo ito through, tandaan po natin, pag tayo nananalangin sa ating Panginoong Diyos and nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, and patuloy tayong sumusunod sa Kanya. And ito yung klase ng beauty na tandaan po natin, hindi napapansin agad ng mundo, but napakahalaga sa ating Panginoong Diyos. So number 3 po, invest in what is eternal, not temporary. So sa ating po karamihan, masyado nating pinapahalagan yung pinapahalaga ng mundo kung ano yung temporary lang. Yung tandaan po natin, yung trends nagbabago, standards nagbabago, even physical beauty is nagfi-fades. Pero ang inner beauty, ito yung may eternal value, na every time na pinipili pong maging mabait kaysa magalit, maging kalma kaysa magalit, magpatawad kaysa gumante, and magpakumbaba kaysa magyabang, you are building something in your life. You are investing in something eternal. At yun yung klaseng buhay na nagbibigay ng impact sa ibang tao. Yun yung klase ng buhay na nagbibigay testimony sa buhay natin, and mai-share natin sa ibang tao.
Kasi people may forget how you look, but they will remember your character. They will remember how you treat them. At higit sa lahat po, ito yung klase ng buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa buhay po natin, instead na masyado po tayong mag-focus sa panlabas natin, mas pagtuunan po natin ng pansin yung inner beauty natin or yung inner life natin, at kailangan nating tanungin sa sarili natin na saan ba ako mas nagpo-focus? Sa panlabas ba o sa panloob? So, sa atin po, let's start investing more sa inner life natin, like spending time with God, sumunod sa ating Panginoong Diyos. Let His Word correct and shape us, and practice humility and patience and kindness in our daily life. So, tandaan po natin, kaya po ng sinabi ko kanina, hindi masama maging presentable, hindi masama maging maayos, but hindi yun yung nagiging sukatan ng kagandahan ng bawat isa or kagapuan ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, maganda man tayong tignan sa panlabas, pero kung wala naman tayong gentleness at humility sa loob, is kulang pa rin. Kaya sa atin po, tandaan natin kung ano yung nasa puso natin, yun yung tinitignan ng ating Panginoong Diyos, na dapat yung tinitignan ng ating Panginoong Diyos, yun totoong nasa puso natin, hindi yung panlabas na anyo na meron tayo. Tandaan natin na tanggap ka ng Panginoong Diyos kung ano man yung appearance na meron ka. But mas minamahal ng ating Panginoong Diyos kung ano yung nasa puso natin. Kaya tandaan po natin, people may notice our appearance, but God looks at our heart. Kaya sa atin po, let's choose to develop a kind of beauty na hindi kumukupas yung beauty na galing sa ating Panginoong Diyos at nakikita sa character natin. Because in the end, ang tunay na maganda sa paningin ng ating Panginoong Diyos ay hindi yung panlabas, kundi yung pusong naka-align sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa prayer focus natin, pray that they would value inner beauty more than our outward appearance. So sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa salita na ibinigay niyo po sa amin ngayong umaga. Thank you for reminding us na yung totoong beauty, yung totoong beauty na gusto niyo is yung beauty na dapat ay meron kaming gentle heart, merong humbleness heart. Thank you for reminding us na hindi mo mas pinapahalagan mo po kung ano yung nasa puso at isipan ng bawat isa sa amin, yung inner beauty na meron kami. And sa umagang ito, help us to develop na magkaroon po ng heart and mind na andun po yung pagkakaroon ng patience, pagkakaroon ng humble spirit, pagkakaroon ng patience sa ibang tao. Kaya sa umagang ito, God, change us from the inside, and kung ano man po yung kailangan pong matutunan ng bawat isa, kung ano man po kayo yung kailangan baguhin, O God, ay baguhin niyo po kami from the inside. And may our lives, O God, show the beauty na hindi po nagpipaid. Palitan niyo po yung puso ng bawat isa sa atin na andun po yung nagre-reflect yung character mo po sa bawat isa sa amin. And sa umagang ito, kayo po manguna sa bawat isa, patuloy niyo pong proteksyonan yung lalo na po yung mga papasok ngayon, yung may mga gagawin pa po ngayon, O God. Bless niyo din po yung mga nakikinig sa umagang ito. Bless niyo po yung bawat family na nagpapatuloy sa inyo and nakikinig sa inyo. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.